Isang mapagpaalang araw po sa ating lahat mga kababayan at sa ating po mga taga-subaybay sa mananapanig po kayo ng ating bansa o ng ating mundo. Ako po si Pastor Robert para po dito sa ating programa at ngayon pong araw ng Martes tayo po ngayon ay napapakinggan live po tayo sa ating pong Adventist World Radio 89.1 FM at maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube channel and Facebook pages. Kasama na rin po natin ang official Facebook page po ng NTF LCAC at ako po ang inyong lingkod na maglilingkod sa inyo sa araw na ito, si Pastor Robert. Magandang umaga po sa atin. O muli ang inyong kasama sa ating dinagdong buhay. Pastor Robert Mora at tayo po ay magkakaroon ng balik-hakat at kung aalamin ang iba't ibang istorya ngayon ng isang guest po natin na talaga namang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy po natin tahakin ang tamang landas. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Ate Rose ng Bayan. At mga kababayan, at nais po naming sabihin sa inyo na sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang programang ito, ang Binagong Buhay. At bago pa tayo magpatuloy at ating pong hilingin ng pakikisama ng ating Panginoon, hilingan natin si Pastor Zamora na kasama po natin ngayon na magbigay sa atin ng isang pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin ng ating higan. Dakilat ng baging Diyos, maraming salamat po sa katataon. Kami ay magsama-sama at kasama ang aming mga taga-tagaypay ma-inspire sa mga istorya na galing sa kasakiman tungkol sa ilagilala sa kahit. Panginoon, ma-inspire kami sa istorya ng aming destinasyon na ano pa aantigangan na patuloy po natin kahakin ang tamang landas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Zamora. Thank you, Ate Rose. At ngayon pong araw na ito, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Bagamat maulan at mayroong bagyo dito sa Pilipinas, ay magpapatuloy po ang ating paglilingkod. At Ate Rose at Pastor Zamora, na-miss natin, hindi natin makasama ngayon si Sir Kin, si Kuya Kin at saka si Ma'am Cassie sapagkat merong special na activity na silang attendan. Ang programa ng, siyempre, under the office of the President ng NTF LCAC. At ngayon pong araw na ito ay tayo yung tatlo ay live ngayon at siyempre kasama ng ating guest. Kamusta naman, Ate Rose? Kamusta, Pastor Zamora? Apo, Pastor Robert, ako ay nasa transition ngayon. Kasi tayo po ay nandito sa Thailand upang atin din po dalhin ang magandang pabalita sa lugar nito. Kung paano dinala sa Tesoro, dinala sa mga buhay ng mga natin na sinusubukan, ay susubukan din po dati lang dito ang programa niyan. Iba't ibang kultura ang ating papasukin, iba't ibang pong mga tao ang ating parapalat mo. Pero isa po ang gawain, Pastor Robert, ang magbigay ng pag-asa, patuloy na sabihin, pwedeng mabago. Yes. Ate Rose, kamusta ka naman? Ayan, Pastor, isang maulan na pagbati po sa lahat ng ating taga-subaybay at kay Pastor Roselia at Pastor Zamora at Pastor Dulay. Kami po ay nasa kalagitnaan ng laot ngayon. Wow! At gumagalaw-galaw ang ang aming kalagayan. Kaya ganun po man, napakabuti po ng ating Panginoon dahil hanggang sa ngayon ay kasama at ramdam natin ang paggabay ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin. Nasa isang ministry po kami sa isang boat mobile evangelism sa kasalukuyan, Pastor. Wow. So mamaya gusto nating pag-usapan yan at i-discuss mga kababayan kasi napakaganda po ng mga nangyayari dito at napakaganda ng mga progress ng ating mga FRs, ng ating mga fully reconciled, friends rescued, fully restored, mga kababayan natin na patuloy pong naglilingkod sa atin. So without further ado, gusto nating ipakilala na, Ate Rose, yung ating panauhin ngayong umaga. Ayan po, muli po magandang umaga po sa atin lahat at nais kong ipakilala ang ating natatanging panauhin ngayong umaga na kung saan minsan din siya naging bahagi ng armadong pakikibaka na halos dekada din po siya sa
kabundukan na naging naghahasik ng, kumbaga, naging peace advocate sa kanayunan. Pero dahil doon sa isa na rin siya ngayon tinawag ng ating Panginoon para ibahagi ang kanyang buhay at ibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoon sa mga community at naabot sa pamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang testimony. Nais ko pong ipakilala sa ngayong umaga sa lahat ng ating tagapakinig na walang iba po ay kundi si Pangulong Jose Vicente po. Ayun po, magandang umaga po, Pangulo. Magandang araw, magandang umaga, Pangulo Jose. Magandang umaga sa iyo. Hello, Pastor. Magandang umaga po. Yes, so kung tawagin po namin siya ay Pangulo, isa po siya sa mga FRs ng atin pong diyan sa Mindoro, Pastor Zamora, it's very exciting na magkakasama ngayon yung ating mga FR for special ministry na ginagawa nila. So, salamat sa pagpapa-unlock mo sa amin, Pangulong Jose Vicente, sa ating programang ito na ang Binagong Buhay. Ano po, Pastor? Right. Yeah, Pastor Robert, natutuwa tayo na itong mga FRs na ito, or former rebels or friends rescued, ay patuloy pong ginagamit sa gawain. Kakatuwa po, ngayon ay nasa isang isla sila, sapagkat meron po silang activity na upang i-rescue yung mga friends na hindi pa nare-rescue. At the same time, magbigay ng pag-asa sa ating pong mga kaibigan na nandoon sa isla. Pangulo, kumusta po kayo? Mabuti po, Pastor. Kahit medyo maulan. Medyo maulan at sa ngayon po sa mga Ate Rose kanina, sila ay nasa dagat, nasa kalagitnaan ng dagat sila. At sila ay naglilingkod. Meron silang tinatawag na mga programs, community outreach programs sa iba't ibang isla diyan sa Mindoro. Magkakasama yung ating mga friends rescued. At syempre sa leadership at pangunguna ng 203rd Brigade ng Mindoro at ng mga batalyon diyan na sila ay sinusuportahan sa kanilang mga advocacy. So Pastor Zamora, ating umpisa na pagkwentuhan at ating talakayin ang naging buhay ni Pangulong Vicente, Pangulong Jose. So Pangulo, pwede mo bang i-share sa amin yung mga naging mga karanasan mo? Ano ang nagtulak sa iyo para sumali ka sa armadong pagbaka noon? Sige, Pastor. Ito po ang aking karanasan, Pastor. Noong una, 1986, kami po ay binuo bilang kabataan sa aming barangay po sa Bululakaw. Tapos po nagkaroon po doon ng malakihang rally papunta sa Calapan, panahon po ni Cory Aquino. Pagdating po namin doon sa Calapan, kami po ay binansagan ng mga NPA. Kaya nakulong po kami doon 3 araw, 3 gabi. Kami po ay nasa 123 katao, 3 bus po kami. Tapos nang pag-uwi po namin, nahabol-habol na po kami ng mga sundalo, panahon ni Captain Gonzales. Naisipan ko na pong sumama sa hukbo at tumagal po ako ng mahabang panahon. Ako po ay naghukbo noong 1987 at ako po ay bumaba noong 2008. Mahaba po ang aking karanasan sa paghuhukbo. Inabot ko na po yung mga panahon na militarisasyon. Inabot ko na po yung pagpapalayas ng mga pastuhan sa Oriental Mindoro at Occidental. At ang tinatawag po na utak pulbura ay inabot ko na po yun. So, Pastor Zamora, so makikita natin dito yung mahabang panahon niya ng paglilingkod. Actually, maganda yung istorya na to kasi noong nagbalik loob siya sa gobyerno at noong magbalik loob yung mga FR natin sa Mindoro, nirescue pa rin siya ng mga kasama niyang mga FR dati. Binalikan sila. So, kaya magkakasama sila ngayon sa isang advokasya na mas maging pagpapala sa ating mga pamayanan, sa ating pamahalaan. So, kaya sa ngayon, siguro mag-focus tayo doon sa binagong buhay. Ano yung tema ng binagong buhay? So, si Pangulo po, pinatunayan niya na nung tawagin silang NPA, kinulong, pinatunayan niya na umakyat siya sa bundok. Hindi na natin isa-isahin yung mga madidilim na karanasan niya sa kabundukan, pero gusto nating mag-focus ngayon, ano na yung buhay niya ngayon, ano na yung ginagawa niya ngayon bilang
binagong buhay. Yan. Pastor, kaiba po noon at ngayon. Kasi noon, takot tayo sa Panginoon. Ilang panahon po, 2 dekada po na hindi po natin kinikilala na may Diyos na atin sa buhay natin. Pero po ngayon, mula nung nakilala natin yung mga kasama namin, ni-rescue po kami. Kami po ang mga magkakasama nung una sa Mindoro Oriental Occidental. Kami po ang mga namumuno sa New People's Army. Kami po ang mga nagpasakit ng ulo ng ating mamamayan. Pero po ngayon, bilang kasama na natin ang ating mga kapatid na mga taga EWR, binabawi po natin sa kasalukuyan po. Tayo po ay naglilingkod sa kanila, humihingi po tayo ng sorry sa mga nangyari kasi hindi po natin kagustuhan. Ngayon po, may panahon na nasa Panginoon na tayo, sinisikap natin na maduble pa ang ating pagsisikap na abutin yung mga lugar na kung saan ay hindi pa nila alam ang kaligtasan sa atin Panginoon, Pastor. Pangulo, matanong ko lang, nabanggit mo kanina na kumbaga ay bumabawi kayo ngayon sa mga communities, na sabi mo nagpasakit ka ng ulo ng mamayanan, ng gobyerno. Pwede mo bang sa ilang mga salita, yung konteksto na sinabi mo na ikaw ay naging sakit ng ulo o ng pamayanan, ng gobyerno, paano yun? Opo, Pastor, naging sakit tayo ng ulo. Pero sa panahon po ngayon, binabawi natin, naglilingkod po tayo sa mamayan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Tayo po ay naglulunsad ng mga massage dito, Pastor, at saka sa mga lugar na ating inaabot sa mga kabundukan, tayo po ay naglulunsad ng mga feeding bilang pagbawi po sa kanila na tayo po ay nagsisisi at tutulungan natin sila sa pagbalik sa ating Panginoon. Yeah, paano ka naging sakit ng ulo noon ng ating pamayanan? Isa po akong at sa gawaing militar. Oo. Marami po akong mga naparusahan, mga nasunog na mga sasakyan na hindi sila makipagtulungan sa NPA, Pastor, hindi po sila nagbibigay ng mga buwes. Pinaparusahan po yon ng ating kilusan nung panahon ng una. Kaya nga po, nandito kami ngayon para po mabawi natin yung mga nangyari, yung mga una na wala pa tayong Diyos, Pastor. Pastor Zamora, gusto ko mag-reflect tayo doon sa yung change ng kanilang naging buhay na dati, siyempre may mga pinaglalaban naman sila para makatulong din sa bayan, sa mga mahihirap, pero may mga gawain, kagaya sa testimonya ni Pangulong Jose na nagsusunog sila ng mga sasakyan, nagpaparusa sila ng mga hindi sumusuporta, na na-realize nila ngayon na hindi ito talaga complete blessing o pagpapala sa ating pamayanan. At ngayon, ang buhay nila nung makakilala sila ng katotohanan, nagbalik sa loob sa gobyerno, nagbalik loob sa Panginoon, ay gusto nilang suklian ng mas epektibong paglilingkod sa ating pamayanan sa pamagitan ng pagiging lingkod ng Panginoon, contribute sa mga social welfare projects sa ating community. And this is all about transformation. And this is all about binagong buhay. Yeah. Totoo po yung Pastor Robert, kasi paulit-ulit na binabanggit ni Pangulo kanina na wala pa silang Diyos, hindi nila pinaglilingkuran ang Diyos sa simula nung nasa kabundukan sila, wala silang kinikilalang Diyos Kasi ang kaisipan nila, kailangan mong magtiwala sa sarili mong lakas, kailangan mong gawin ito kasi walang magtatanggol sa iyo. Walang Diyos talaga, wawalain nila At dahil walang Diyos, anong nangyari? Pastor Robert, ang nangyari ay puro kadiliman, puro kasamaan, yung kinikwento niya kanina na kanilang ginawa. Pero nung dumating yung panahon na nasumpungan siya, hindi siya yung naganap, hindi ikaw Pangulo, Ikaw ang Panginoon na nakasumpong sa iyo. Ngayon, bumabawi kayo sa community, kasi nga, it's not about you, right? It's not about the ideology. Ito po ay patungkol sa meron ka bang pinaniniwala ang Diyos? O binawala mo ba ang Diyos sa buhay mo? It's defining, Pastor Yun yung defining factor. Yun yung nagsasabi kung ano yung magiging dikta ng ating buhay. At ito yung nakita ko sa buhay ni Pangulo. So Pangulo, ano yung pakiramdam? Ano yung pagkakaiba noong ikaw ay walang kinikilalang Diyos at ngayon na meron kang kinikilalang Diyos? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Yes,
Siguro, Pastor Zamora, bago sagutin ni Pangulo yan, ano, balikan natin yan at mga kababayan, ano, excited testimonies ito ng mga patutuo at mga karanasan, ano po, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, magbabalik po ang Binagong Buhay pagkalipas po ng mensahe ng awit po na inyong mapapakinggan. Okay, music po tayo. At pagkatapos po ng music na ito ay babalikan po natin yung sagot ni Pangulo sa atin. So, magbabalik po ang Adventist World Radio 360, ang atin pong ang Binagong Buhay 89.1. Magbabalik po pagkalipas po ng awit. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagbabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang
Ayan po, kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po pa rin po namin si Pangulong Jose Vicente ngayong umaga po. Pangulong Jose, ano po ba ang nagtulak sa inyo para mula sa madilim na karanasan sa armadong pakikibaka, paano ka nahikayat na ikaw ay magbalik loob sa ating gobyerno? Sila, Pastor. Sagot ako, paano ka nahikayat? Sa katagalan ko na po sa bundok, medyo nakaramdam na rin po ako ng pagod at hirap at saka yung lungkot sa pamilya at naisip na rin ng bandang huli na wala nang kinabukasan ang aming trabaho dito sa kabundukan na naisip ko po na nagiging perwisyo na lang kami sa mamamayan. Kaya po marami pong salamat sa mga kapatid na ako po na rescue nila, kumbaga na nakuha nila ako sa mula sa kadiliman ay ngayon po ay sa kagilagilalas na kaliwanagan, Pastor. Yan. So nagkaroon siya ng self-realization ano na Yeah, sa tama. Pastor Zamora sa mahabang panahon ng armadong pakikipagbaka na ito yung mga realization na nakikita natin na nangyayari sa mga buhay ng ating mga FRs na mas merong epektibong paraan ng pakikipagbaka na hindi armado. Tama. So yung balikan natin yung yung tanong ni Pastor Zamora kanina kay Pangulo. So Pangulong Jose, ngayon na nasumpungan ka ng iyong mga dating mga kasama na ngayon ay magkakasama kayo sa isang advokasya ng paglilingkod sa ating community, sa ating komunidad, sa masa. Involved ka pa rin sa sa mga community sa paglilingkod, tama ba? Hello, Pastor. Ikaw ay involved pa rin sa community ngayon? Magkakasama pa rin kayo ng mga FR natin ngayon? Opo, Pastor, nandito po kami sa isla, bagamat kami po ay nakaranas ng 2 subasko, 2 beses pa kung may nasiraan ng aming makina. Patuloy po tayo dito sa community, sa paglilingkod. Kami po ay umiikot sa araw-araw po at kung may masumpungan po kami mga pasyente, amin pong minamasad, amin pong ginagamot para po tayo ay makapaglingkod sa ating mga kapatid dito sa Isla ng Lubang. Yan. Napakaganda pa. Pastor Robert ng kanyang ginagawa ngayon. Sabi niya kanina, nung nandun siya sa kabundukan, ay parang nagiging perwisyo siya. Nakaramdaman niya na sila yung magiging pabigat. At yun yung nagtulak sa kanya na, tama na. Maglingkod ka na ngayon. At ngayon ay siya po ay naglilingkod na sa community. Mantakin mo, Pastor Robert, free massage. Dati sakit ng ulo, ngayon nagtatanggal ng sakit sa ulo sa pagmamasahe. Sila ay nagle-lecture. Imbis na nagkakalat doon, sila ay naglilinis. Imbis na nangunguha ng kung ano-ano at nangihingi, sila ngayon ang namimigay. Ito yung turning factor. Ito yung pagkakaiba pag meron kang Panginoon na pinaglilingkuran. Ngayon, balikan ko po yung tanong ko kanina, bago po tayo nag-break. Pakiramdam, Pangulo. Ano yung pakiramdam mo ngayon kumpara sa pakiramdam mo noon? Payapa po ang pakiramdam ko ngayon kasi po naglilingkod tayo sa mamayan ngayon. Tayo po ay kahalubilo tayo dito sa village at marami po tayong maging nakakilala at marami din po tayong mga kapatid na natutulungan po sa lugar na ito at marami pong nagbibigay ng biyaya at pagpapala kagaya po ng pang-ulam na isda. Marami pong nagbibigay sa atin ngayon dito sa isla. Mas payapa ang buhay natin ngayon, wala tayong pinangangambahan kasi po sa piling tayo ng mga kapatid natin at sa piling tayo ng Panginoon, Pastor. Amen. Nakakatuwa naman, Pangulo. Pastor Robert, nakita mo yung transition, even the inner peace. Yun ang mahalaga po kasi, mga kapatid. How you feel inside. Ikaw ba'y natutuwa? Ikaw ba ay nalulungkot? Satisfied ka ba? Sa buhay na ito, tulad ng sinasabi ni Pangulo kanina, ay napakahalaga kung ano yung nararamdaman mo sa kaloob-looban ng iyong puso. At yung pinifeel ng Panginoon sa tuwing tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Pastor Robert? Yeah. So, para po sa ating mga kababayan, si Ate Rose kasama po ni Pangulo, magkasama sila.
At Pangulo, tama ba? Ikaw ay miyembro ng Mindoro Island Fully Reconciled Association? Magkakasama kayo sa MIFRA, ano po? Ito po yung association na itinatag nila dyan sa Mindoro para samahan po ng ating mga FRs, ng ating mga Friends Rescued. At ngayon po yung MIFRA ay isang lehitimong organisasyon dyan sa Mindoro na tumutulong sa ating mga kababayan, tumutulong sa ating mga mamamayan para maging blessing sila at magkaroon sila ng mas epektibong pakikipagbaka, yung pakikipagbaka nila, malayang pakikipagbaka, kasama ang Panginoon, kasama ang pamahalaan. Pwede niyo bang ikwento sa amin anong mga ginagawa ng MIFRA diyan sa Mindoro? Ang ginagawa po ng MIFRA ay magbuo po ng mga grupo ng mga dating mga kasama at tumulong din po sa kanila sa paggagawa ng mga people's organization, Pastor. Yun po ang gawain natin at maghikayat po sa mga dating mga kasama natin na pumunta po sa atin at magbalik loob at atin po silang tutulungan sa pamamagitan ng mga panalangin at sa pamamagitan po ng moral, Pastor. So, mo na na mas epektibo yung buhay ninyo ngayon, mas kapakipakinabang kayo sa pamahalaan, sa ating mamamayan, sa ating mga lugar na pinupuntahan, mas nagiging epektibo yung inyong paglilingkod. Opo, Pastor, mas lalong epektibo nung nag-aral po kami ng wilderness dahil po nagagamit namin dito sa pamamayanan ang aming mga pinag-aralan at training, nagagamit na po natin, Pastor. Yeah, Pastor Zamora, and this is really a big impact sa buhay ng ating mga FRs na sumpungan nila ang Panginoon. At syempre, modesty aside, we would like to thank the government at gusto nating pasalamatan ang simbahan din. At syempre, ang programang ito, ang Adventist World Radio, ang Binagong Buhay, na tumutulong at nag-assist sa kanila na ma-sure na yung kanilang reintegration sa community, yung kanilang pagbabalik loob ay nasusuportahan at sila ay mas nagiging kapakipakinabang, nagiging mga peace advocates sila. So by the way, mga kababayan, itong MIFRA po ay under ng Buklod Kapayapaan din, Buklod Kapayapaan BKPI, ano nga ito, Ate Rose? Buklod Kapayapaan Incorporated na mga samahan ng ating mga FR sa buong Pilipinas na sila po ay mga peace advocates at gustong masiguro na yung buhay ng ating mga FR ay tuloy-tuloy na lumalago at nagiging kapakipakinabang sila sa ating pamayanan. So yung BKFI po, Buklod Kapayapaan Foundation Incorporated, ito po yung numero na inyo pong pwedeng kontakin, 0955-443-8778. At sa tulong po ng ating pamahalaan at syempre po ng mga stakeholders, ang Adventist World Radio, pwede nyo rin po kaming tawagan po sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Pwede po kayong personal na kumontak po dyan at tumawag para po magkatulungan tayo para sa mga FRs natin na masiguro ang kanilang reintegration sa ating pong pamahalaan, sa ating community, at palaganapin natin ang pag-ibig at ang kapayapaan sa ating lipunan. Pastor Zamora, meron akong gustong i-emphasize doon sa buhay ni Jose, ni Pangulong Jose. Na binanggit niya kanina na naging madilim yung kanyang buhay, naging madilim yung kanyang buhay at nabubuhay siya sa takot dati, pananakot at takot. Pero ngayon, kabaligtaran, nagiging nawala yung takot sa kanyang buhay. Ngayon, takot sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa ating pamayanan. So, ito yung nakita ko sa kanya na dati yung buhay niya ay nabubuhay siya sa takot kasi may mga inkwentro, may mga madidilim na mga karanasan at nananakot din sila. May binanggit siya kanina, so nanununog siya ng mga equipments ba yan? Mga heavy equipments. Nag-execute siya ng mga, ang tawag dito, nagpaparusa siya ng mga tao. So, nabubuhay sa takot at pananakot. Pero ngayon, ay nawala na yung takot sa kanilang puso, kundi takot na sa Panginoon at pag-ibig at paglilingkod sa ating pamayanan. Amen. Tama po yun. Napakaganda lang pakinggan, mga taga-subaybay, na yung taong punong-puno ng pananakot. Pero Pastor, kung titignan po kasi natin, pumasok siya sa samahan na may maganda namang may maganda namang adhikain.
magbigay ng kapayapaan. So, sa umpisa pa lang, mabuting tao talaga po itong karamihan sa kanila talaga. Ang nais nila ay makatulong sa iba. Kaya ang sabi po ng Galatia 6:9 hanggang 10, lagyan ko lang ng teksto, Pastor Robert, ito. Sabi niya, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Kaya nga, habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. So ito yung innate na talaga na merong kabutihang pwedeng gawin ng isang tao. Ngayon, ang nangyari ay mali lang yung naging kaparaan. So nagpapatuloy siya ngayon. Kaya ang ating kahilingan sa MIFRA, sa samahang ito ng mga Friends Rescued, huwag nating tapusin. Huwag tayong mapagod. Hindi dahil bumabawi tayo sa mga kasamaang nagawa noon, kundi dahil yun talaga ang pagkakagawa sa atin, Ate Rose. Ang pagkakagawa sa atin ay gumawa ng mabuti, sapagkat yan talaga ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Yes. Ang purpose talaga sa atin So, ng huli. Ate Rose, sa pagtulong activities natin. Go ahead, Ate Rose, go ahead. Yes, Pastor. Kumbaga, bahagi ng tungkulin ng MIFRA ngayon bilang mga mula sa kadiliman at na-rescue para sa kaliwanagan, tumulong muli para sa panawagan, para sa nagnanais pa na muling makasama namin sa pagbabagong buhay, muling makasama sa kaliwanagan. Bahagi din ito ng tungkulin ng MIPRA. Ang pagiging peace advocates, hindi lang po sa ating mga kababayan ang tumulong, kundi ito ay bahagi ng tungkulin din ng tao sa ating Panginoon, ang paglingkuran. Kumbaga, ang maglingkod ka sa iyong kapwa ay ito rin ay bahagi ng paglilingkod mo sa ating Panginoon. Pastor. Yes, Pastor Zamora at Ate Rose, Pangulo, gusto kong balikan yung ginagawa ni Pangulo ngayon na may binanggit siya kanina na may binabalikan nila yung community na dating ginagalawan nila at humihingi sila ng sorry. Nakuha mo ba yung kanina? Nag-reflect lang ako na kumbaga, dati kinatatakutan sila ng community, dati may mga nagawa silang mga masama, pero ito yung transformation sa buhay ng mga FRs natin na na-rescue natin, mga binagong buhay, na bumabalik sila sa community na pinapaliwanag nila na pasensya na kayo sa nagawa namin noon, na naghasi kami ng takot sa inyo, nagawa namin ng masama. At ito yung tinatawag na confession and repentance. At na talagang sincere yung pagbabagong buhay ng ating mga FRs natin na nakadama ng pag-ibig ng pamahalaan, nakadama ng pag-ibig ng mga ng sambayanan, ng kanilang pamilya, at higit sa lahat, nakadama po ng pag-ibig ng ating Panginoon. So ito po yung tinatalakay natin dito, positibong usapan po sa mga nakikinig po sa atin, nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, nasa radyo kayo o nasa social media, nasa Facebook po o anuman. Please like and share po para mas mapakinggan po nila at malaman nila yung mga istorya ng buhay ng pagbabago ng ating pong mga kababayan. At nagpapasalamat tayo sa araw na ito na nakasama po natin si Pangulong Jose Vicente. Isa po siya sa mga FRs natin. Miyembro po siya ng MIFRA, Mindoro Island Fully Reconciled Association, at under po ito ng banner ng Buklod Kapayapaan Foundation International na tinulungan ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ng NTF-ELCAC na mabuo upang masiguro na yung ating mga kapatid, mga kasama natin, mga kababayan natin na magbabalik loob sa Panginoon, sa gobyerno at sa Panginoon ay mas siguro yung kanilang kaligtasan, mas siguro yung kanilang pagbabagong buhay. At sa pangalan nga po ng programang ito at syempre po kasama ng atin pong mga stakeholders at ng NTF-ELCAC, ng ating pong national government, ay ating we would like to commend yung programa ng ating gobyerno na masiguro na yung mga magpapasya na magbalik loob sa gobyerno, sa ating pamahalaan, ay masiguro na sila po ay ligtas, hindi mapapahamak, sila ay aalagaan ng ating pamahalaan at bibigyan ng panibagong pagkakataon na mabuhay ng mapayapa, tahimik, at may pagpatuloy ang advokasya ng kanilang pakikipagbaka. Hindi lang nga sa armadong pakikipagbaka, kundi sa malayang pakikipagbaka na mas maging kapakipakinabang
sila sa ating pamahalaan, sa ating sambahayan, at syempre sa ating simbahan na ito po ay binubuo nating lahat, mga kababayan. So, sa tagpupong ito, babalikan po natin ano po yung huling bahagi ng ating interview kay Pangulong Jose Vicente. At magbabalik po ang Binagong Buhay, magbabalik po ang Adventist World Radio 89.1 FM pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling darating, huwag mawawala ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas man ngayong nilalakbay, kay kipot at tila ba'y walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ay iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasalin mo'y kanyang babatiin, landas mo'y paliliwanagin, muli bagong umakay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Nagbabalik po ang Binagong Buhay. Magbabalik po kami ang Binagong Buhay, mga kababayan. Ano po, at nandito po tayo sa atin pong programang ito ng Binagong Buhay at kasama po natin si Jose Vicente, si Pangulong Jose Vicente. Ano po, isa sa mga FRs po natin, at kasama rin po niya si Ate Rose, at nasa isang isla sila na kung saan naglilingkod po sila. Ano po, sa isang isla na yun, may community work sila at syempre bahagi ng kanilang missionary work. Mamaya atin pong papakinggan ano na yung buhay ni Pangulo ngayon na
na ngayon na nagbalik loob sa ating gobyerno at sa ating Panginoon. So Pastor Zamora, gusto ko lang batiin yung ating pong mga nakikinig ngayong araw na ito at yung mga nagkomento sa atin pong Facebook ngayon. At gusto ko pong basahin sa inyo yung ating pong mga sumubaybay na nakatutok po sa atin sa ating social media. At sabi niya rito ay sabi ni Berlina Tejano, sabi ni R. Christian ba to? R. Christian Roda, sabi niya, have a blessed Tuesday everyone. Sabi niya, sa ang binagong buhay and happy watching and greetings from Cavite. Lagi natin itong nasusubaybayan. At ganun din, binabati po natin si Sir Denden Natividad. Ito ang sabi niya, good morning Pastor Zamora. Watching here at 5th Infantry Star Division Philippine Army Camp Upigamo, Isabela. Sa Pastor Zamora, sa Isabela ito, galing ang pagbati. Sabi niya, napakaganda po ng inyong programa na Binagong Buhay. Maraming salamat sa NTF-ELCAC dahil maraming dating rebelde ang nagbalik loob sa gobyerno at marami na rin pala ang nagbalik loob sa Panginoong Diyos at kapatid na natin sila ngayon kay Kristo o sa pananampalataya sa Seventh-day Adventist. Katulad ni Ma'am Rose dahil ginamit na siya ngayon ng Panginoon. At nakikita ko rin, sabi niya, na malaking bagay ang naitutulong ng inyong programa. Malaki ang itutulong ninyo sa civil relation service sa unit namin sa AFP para maraming kapatiran natin na rebelde na nagbago ng buhay. Ganyan talaga ho ang mga NPA, sabi niya rito, kapag di makapagbigay ng isang kumpanya ng kotong activity nila na tawag nila ay revolutionary taxes. Lahat na gamit nila, lalo na sa mga construction company, ay sinusunog nila ang mga kagamitang heavy equipments. Kaya nga noong nandun pa ako sa Palawan ay ang mga heavy equipments ang binabantayan namin para di sila makapaglunsad ng pananabotahe. Maraming salamat sa inyo. Pakibati na rin po ang mahal kong asawa sa Taytay at na si Ronaldine Natividad, ang inyong kapatid sa Panginoon, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. So magandang araw, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. Pastor Zamora, nasa ano ito? Lugar ng Isabela. Yes, Sir Natividad, naimbag nga nagsapakin ka, sir. Pagyaman kami da kayo ka dumdungag dito nga programa. Maraming salamat po. Yun po ay Chinese, Pastor Robert, ano? At hindi, Ilocano po yun, Pastor, Ilocano. At tayo po ay natutuwa na sila po ay sumusubaybay sa mga programang tulad nito. Natutuwa ako. Sa totoo lang, ayunan ko po yung sinabi ni Sir Natividad, ano? Actually, nakasama ko si Pangulo at ayaw ko na lang idetalye at hindi na rin magandang idetalye kung gaano kadilim yung kanyang pinagdaanan. Sa tuwing nakikita namin, napupuntahan yung mga lugar, kung nagkaroon ng inkwentro, kung saan Naalala nagkaroon niya, ng... nasasariwa yung mga yung mga ginagawa Totoo lang, dati. Pastor Robert. Yes. At ako man, ay tinitignan ko yung kanyang, kasi nakasama ko po si Pangulo, si Jose Vicente, ano po. Tinitignan ko yung kanyang mata, talagang namumungay at halos mangiyak-ngiyak, Pastor, sapagkat ganun katindi talaga ang kanilang pinagdaraanan. So balit ngayon, dahil binago sila ng Panginoon, ay makita nating ang gusto lang nila yung ikabubuti na talaga ng iba, hindi na pang sarili. Yes. Tapos na yung pang sarili eh. Alam mo, Pastor, nakita ko yun eh. Pag ikaw ay nasa kilusan, akala natin actually nagiging blessing, pero pang sarili yung mga iniisip. Manununog ka ng pag-aari ng iba just to satisfy your want. Mas makasarili po actually yung mga kapatid. Ano? Kaya to read one text here, ang sabi niya sa Mika 6:8, sa Tagalog ang ganda eh. Kanyang ipinakita sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. So sa bawat sa mga nakikinig ngayon, kung kayo po'y nasa bundok pa, at ang sabi niya, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan? Pangulo, gumawa daw ng may katarungan. At yan ang ginagawa niyo po ngayon. To do justly, umibig To sa do kagandahan. justly. Yeah, to do justly. Magkatarungan, Pastor. Umibig To love mercy. sa kagandahang loob. To love mercy, ano po? yeah. At na magpakumbaba kasama ang iyong Wow. Diyos.
Ito ang panawagan. Tama po yun, Pastor. Yeah. At Ito ang, ang to walk justly. So ito, yeah. Alam nyo, Pastor Zamora, ito yung advokasya nila ngayon, no? To do justly, to love mercy, and to walk humbly before God. At meron akong take away dito sa mga comment natin, sa yung mga companies, mga construction na dati, yung sinusunog ng mga nila, kumbaga nila Pangulo dati nung mga panahong iyon na madilim. Pero ngayon, nandito na sila, sabi, binabantayan nga ng military, di ba? At ngayon, may mga FR tayo na peace advocate na. Alam niyo, Pastor, may pero akong panawagan, kung pwedeng manawagan, doon sa mga companies, doon sa mga construction firm na mga kababayan natin. Siguro, it's time, na suportahan natin yung mga programa ng ating mga FRs. Kung yung mga company na dati nagbibigay sila ng mga taxes, revolutionary tax, siguro it's time to continue to give. Pero sa magandang paraan na, malaya na. Hindi na kayo sa pilitan, kundi suportahan niyo yung programa ng ating mga FRs, nung Buklod Kapayapaan Foundation Incorporated, yung ating MIFRA dyan sa Mindoro. Ito yung panahon na yung mga companies natin na huwag niyo kalimutan yung mga FR natin na ngayon nagbabagong buhay, nagsisikap sila kung paano magiging blessing at pagpapala sa ating pamayanan. Yung ating mga pamahalaan, mga sektor ng gobyerno natin, at tayo may mga personal na kakayanan na tumulong. Siguro, napakaganda, na ma-boost yung moral ng ating mga FR na sa kasalukuyan nagiging peace advocate sila, na masuportahan yung mga programa nila at yung mga advokasya nila sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, at sa ating pamayanan. So, sa huling bahagi, Pangulo. Sino na ba si Pangulo ngayon? Jose Vicente, sino na? Ano nang trabaho ni Pangulo ngayon? Ito pong masasabi ko sa mga nakikinig. Dati pong rebelde, ngayon po ay isang missionary. At ngayon po, alam niyo, Pastor, dati ang pasyente ang naghahanap sa manggagamot. Ngayon po, yung manggagamot na po sa kalagayan namin ngayon, yun na po ang naghahanap ng pasyente para sila ay mapaglingkuran, Pastor. Yan. amen. Amen. Pastor Robert, alam mo, Talaga. kung tawagin ko, ito yung tinatawag nating redemption story. Redemption story, Pastor, ang tawag ko dito. Kasi ang Panginoon, siya yung naghanap sa atin Siya yung naghanap sa atin upang tayo ay maligtas. Ngayong nahanapan niya tayo, let's do also the redemption story. Tayo din yung maghahanap sa iba. So yung doktor na ang naghahanap sa pasyente. At ang doktor na ito, Pastor Robert, ay libre at higit sa lahat ay may physical, yung kanilang pag-ibig ay hindi man ganun kakumpleto, pero ino-offer, ibinibigay ng may puso at may magandang adhikain, kasi hindi maniningil kundi magbibigay pa nga. Ulo po ngayon, yung mga MIFRA Association dyan sa Mindoro, na sila, mga medical missionary sila. So, they were trained for wellness, for natural healing. Po, sa mga kababayan po natin na nakikinig, very soon po, ay magbubukas po yung wellness center, dyan sa lugar po ng Mabuhay, Rojas Oriental, Mindoro. At para po gamutin yung ating mga kababayan at sila po yung maglingkod, maging kapakinabang para sa ating pamayanan. Sila ay pambuhay, kumbaga hindi pampatay kundi pambuhay para sa ating mga kababayan. Magbibigay sila ng kanilang mga services. At si Pangulong Vicente po ngayon, Pangulo, thank you so much sa panahon mo. Ikaw ngayon ay isa ng full-time medical missionary from dating rebelde, ngayon ay missionary na ng Panginoon, nagpapahayag ng balita ng ating Panginoon. At ito yung mga istorya ng pagbabagong buhay na maging inspirasyon po sa ating lahat. So, Pastor Zamora, tayo ay wala ng oras. Thank you so much, Pangulo Jose. Maraming salamat sa iyo, Pangulong Jose, at ganun din kay Ate Rose, na mag-ingat kayo dyan sapagkat alam ko may bagyo, ay humanap kayo ng lugar na pwede nyong madaungan at mahimpilan. Sila po ay nasa island dyan sa Occidental or Oriental Mindoro, na kung saan po naglilingkod sila sa atin pong mga pamayanan dyan. So, maraming salamat, Pastor Zamora, sa iyong pagsama at sa ating Pangulong Jose sa ating pong programang ito ng Binagong Buhay. So, patuloy niyo pong tutukan kami tuwing Martes po, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, ang Binagong Buhay. So, maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo, sa susunod na Martes, magkita-kita po tayo sa ating pong programang ito dito po sa 89.1 AWR FM.
Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.